Ang tamis naman nito. Andito pala ako ngayon sa may kagubatan ng Encantadia para mamitas nitong mga pananim kong siling labuyo. Ilalagay ko kasi ito sa sausawan ng santol para may sipat akraw habang kinakain ko. Though wala pa naman akong nabibiling santol, nakikita or nasusungkit na bunga. Bali nagkaroon lamang po ako ng premonition kanina na makakakain ako ng santol ngayong araw after so many years of my existence. In this cruel world, there is no such a thing as hope. There is no such a thing as peace. We only believe because of our pathetic existence. Uchiha Obito, sinabi niya yun habang kalaban niya si Conan. O hindi yung detective ha, si paper bomb user yung tinutukoy ko man. Habang ako'y naaaliw sa pamimitas ng mga bunga ng pananim kong siling labuyo, para akong may naririnig na tumatawag sa pangalan ko dito sa may loob ng maisan. Oliver, Oliver, kainin mo ako. Ganun. Hanggang sa pagtingin ko, may nakita ako agad na santol dito sa may bungad pa lang. Saan man kaya galing to? Padami na sila ng padami hanggang sa makarating ako sa may gitna. Ayan, nakaisang plastic tuloy ako. Wala man puno ng santol dito sa paligid ko. Siguro ito na yung sinasabi nilang hulog ng langit, mukha ay parang nanunubig, ang kilay mo'y walang hanggan, ilong pango, mukha kang ang matching. Umuwi na ako agad sa bahay pagkatapos kong makita tong mga santol doon. Para makain ko na agad, baka kasi mahingian pa ako. Hindi ko naman ito mauubos lahat kasi ang dami. Kaya ayan, pinili ko lang yung mga malalaki. Nasa 8 piraso yung na-separate ko para imukbang for today's video. Tapos yung mga natira, malalaman nyo na lang sa susunod na mga araw kung ano ang gagawin ko dyan. Kumuha lang ako ng mga kagamitan para masimulan na natin ang pagmukbang na binoise over na naman. Kasama na yung magiging sausawan ko na asin, sokang pinakurat at selye. Madali lang balatan ng santol. Hindi kasi kailangan na manipis yung pagbalat mo. Kahit makapal yan, okay lang. Kaya no need na natansyahin pa. Tapos bilog din yung shape niya, kaya madali lang paikutin yung kutsilyo. Di tulad sa pagbabalat ng mangga na pa-heart yung shape. So dahil sa walang ka-challenge yung pagbabalat nitong santol, kumbaga wala siyang thrill, ganun. Hindi na rin kailangan yung mag-wish-wish ka pa para matupad yung kahilingan mo. Binabalatan ko pa lang, nangangasim na ako. Ano ba to? Pagkatapos mabalatan, syempre, chachap-chapin ko na yan para hindi ka masyadong maasiman habang ninunguya mo yung balat. Maasim kasi yung balat ng santol kahit matamis yung buto. Pagkatapos kong matadtad lahat ng mga valyat, sinurakan ko na ng silyeng labuyo, saka ko binudburan ng asin. Okay na yan, kumkumun mo lang maigi tapos kainin mo na kung gusto mo. Pero ako, mas bet ko siya kainin kapag may suka. Nababalance niya kasi yung tamis ng buto ng santol. Maraming magtataka dito kasi maasim na yung santol, ba't mo palalagyan ng suka, diba? Basta para sa akin masarap, perfect combination ng suka at santol. Nung unang may nagsabi sa akin na masarap daw lagyan ng suka ang santol, hindi rin ako naniwala. Kasi maasim na nga, diba? Tapos lalagyan mo pa ng suka. Pero nung natikman ko na, ay Diyos ko, panalo. Hanap-hanapin mo talaga yung santol na may suka, sinasabi ko sa'yo. Lalo na kapag yung santol na kinakain mo ay Bangkok. Katulad nitong kinakain ko ngayon, Bangkok ito. Matamis, maliit yung buto, pero makapal yung bulak na nakadikit sa buto. Kaya sobrang sarap talaga. Yun bang halos ayaw mo nang iluwa yung buto, parang gusto mong lunukin na lang lahat, ganun. Kasi alam nyo yun, nakakapanghinayang siyang itapon hanggat may tamis ka pang nalalasahan doon sa buto. Ganun siya talaga, bi. Kapag Bangkok yung santol na kinakain mo. Ewan ko ba ba't Bangkok yung tawag nila kapag matamis yung santol dito sa amin? Di ba pwedeng Phuket or Pattaya, ganyan? Kasi pareho lang naman nasa Thailand din yun. Ipaparinig ko sana sa inyo yung natural na tunog habang kumakain ako ng santol. Kapag minumulmulan ko yung buto niya, ganun. Tapos mantitika pa ako. Parang ASMR ba? Kasi ganun naman talaga pag nagmukbang, diba? Kaso, paano ko man magagawa yun dito sa probinsya namin, bi? Kung ano-ano naririnig ko dito sa video. Kundi tilaok ng manok, tunog ng mga sasakyan, motor, tricycle, tugtog ng radyo, mga pinupukpok sa ginagawang bahay, at higit sa lahat, mga boses ng nagchichismisan. Kaya ayan, yung mukbang ko humahantong na lang sa mukbang na vinoise over. Ewan ko ba kung ako lang ba talaga nakakagawa ng ganitong klase ng mukbang? Bis na tunog ng mga kinakain mo yung naririnig, boses ko na lang ba? Medyo mamputi na yung busalag ko dyan sa kalagitnaan ng kain ko dahil doon sa suka. Mukha na tuloy ako dyang nagpapakimo. Gustuhin ko mang itigil pero hindi pwede. Kailangan ko siyang ubusin at mapanindigan itong mga binalatan kong santol. Sa sobrang tamis ng santol, hindi ko talaga maiwasang hindi lumunok nung buto. Kasi sayang talaga kung hindi ko lulunukin. Kaya ayun, nasa 4 yata yung nalunok ko dyan. Totoo, di ko kasi talaga mapigilan.
Oy, pero wag niyong gagawin yun ha. Masama yun sa kalusugan. Baka di niyo mailabas, lalo na kapag masikip. Sa akin naman walang problema kasi kamag-anak ko si Malu. As in, maluwang. Yun lamang po. Sana hindi kayo naglaway habang pinapanood nyo ito. Baka kasi sisihin nyo na naman ako bakit ako nag-upload. O siya, sige na. Maraming salamat sa panonood. Please like, follow, and share for more. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people angry. Ito na pala yung huling santol na nabalatan ko, oh. Siya, sige na. Ano pang inaantay mo dyan?